Dumating si Allen sa bahay ng Baron sa gitna ng isang napakalaking lungsod at makalipas ang ilang sandali, makikita ang bida na binubuhat si Cecil upang makakuha ito ng prutas mula sa puno. Dahil sawa na si Allen na hindi maabot ng kanyang kamay ang prutas, iminungkahi niya na tumayo si Cecil sa kanyang mga balikat at nagustuhan ito ni Cecil, ngunit nagbabala siya na baka masaktan siya kapag nahulog. Sa huli ay nagtagumpay silang makuha ang prutas, gayunpaman hindi pala ito gusto ni Cecil dahil masyadong maasim ang mga prutas mula sa puno at gayunpaman, inutusan ni Cecil si Allen na kumuha ng prutas mula sa pamilihan upang maalis ang lasa sa kanyang bibig. Papunta na sana si Allen nang bigla siyang natatabunan ng isang anino at nakita niyang may isang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bahay. Kahawig ito ng mga kasangkapang pinapagana ng mga batong mahika ngunit namangha si Allen sa laki ng sasakyang iyon. Kinabukasan ay nagising si Allen at may naramdaman siyang kakaiba mula sa isang halaman. Nang lumapit siya at tingnan ang kanyang mga estadistika ay nakita niyang may isang ranggong F at isa pang ranggong E. Natuwa siya sa kung anong dahilan ngunit nagpa siya muna siyang mag-almusal. Dumating siya sa silid kainan kung saan nakilala niya ang pinuno ng mga tagapaglingkod na si Rickel. Tinanong siya nito kung maayos na ba ang pakikitungo niya kay binibining Cecil at sumagot si Allen ng medyo lamang, at may panghihinayang na binanggit ni Rickel na ganoon talaga ang buhay ng isang lingkod, bagaman kung siya ay isang utusan lamang ay hindi ganoon kabigat ang mga inaasahan sa kanya. Dito tinanong ni Allen kung ano ang pagkakaiba ng dalawa at ang mga lingkod na may mataas na ranggo na kinabibilangan ng mayordomo, punong tagapamahala ng bahay, pinuno ng kusina o dama ng kasama at ang mga mababang ranggo naman ay kotsero, chef, hardinero at karaniwang lingkod. Lahat sila ay itinuturing na bahagi ng pamilya, ngunit ang mga utusan ay nagsisilbi lamang paminsan-minsan kaya hindi sila itinuturing na bahagi ng pamilya. Dahil dito ay naunawaan ni Allen kung bakit umiyak sa tuwa ang kanyang ama, ginawa siya ng Baron na bahagi ng pamilya. Napansin din niya kung gaano kakaunti kumain ang pamilya ng Baron at sa pagkakataong iyon, binanggit ng asawa ng Baron kung gaano kabilis natutunan ni Allen ang pagiging lingkod, sumagot si Allen na utang niya iyon sa mga turo ng kanyang mga nakatataas. Sinabi ng ginang na ang kanyang asal ay higit pa sa isang karaniwang lingkod, sumang-ayon ang Baron subalit alam din niyang wala siyang talento at nang marinig ito, natawa si Cecil at sinabi na siya ay isang salamangkera. Kinilala ni Allen na ito ay isang napakagandang talento na may dalawang bituin, idinagdag ni Cecil na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Maihei ay isang espadachim, subalit pinagalitan siya ng kanilang ama dahil sa pagmamataas. Samantala ang kanyang kapatid na si Thomas ang nag-iisang anak na walang talento, gayunpaman ay hinikayat siya ng Baron na mag-aral sa kolehiyo ng mga maharlika sa kabiserang lungsod ngunit nais ni Thomas na pumunta sa lungsod akademya tulad ni Mi. Subalit doon ay tinatanggap lamang ang may talento at maging ang Baron ay wala rin ito. Kaya siya nag-aral sa kolehiyo ng maharlika kung saan niya nakilala ang kanilang ina, at hiniling nila kay Thomas na huwag hayaang maapektuhan siya nito at pagkaraan ay lumabas si Allen sa kanyang libreng oras, nakita niya kung gaano kaiba ang lungsod kumpara sa kanilang nayon. Nakita rin niya ang isang guild ng mga adventurer at nang pumasok siya, nagtanong siya kung maaari siyang magparehistro subalit kailangan daw ay 12 taong gulang upang makasali at siya ay 8 pa lamang at di handang isuko ni Allen ang kanyang pangarap, kaya naghanap siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa guild tulad ng ranggo ng bawat halimaw at ang gantimpala para sa kanila. Maya-maya ay may isang adventurer na lumapit sa kanya at nagbabala na ang lugar na iyon ay hindi palaruan ng mga bata, humingi ng paumanhin si Allen at aalis na sana. Kaso bago iyon ay tinanong niya kung bakit may ilang gantimpala na walang nakatakdang lugar kung saan matatagpuan ang halimaw. Ipinaliwanag ng lalaki na ang mga halimaw na iyon ay maaaring matagpuan halos saan man at pagkasabi nito, inutusan siyang umuwi at bago tuluyang umalis ay humiling si Allen na sagutin pa ang isa niyang tanong, nais niyang malaman kung paano tinutukoy ang ranggo ng bawat halimaw. Ipinaliwanag ng lalaki na tumataas ang ranggo ng mga halimaw habang mas malayo sila mula sa lungsod, ang pinakamataas na ranggo ay matatagpuan malapit sa kabundukan ng Puting Dragon. Ngumiti si Allen ng may tagumpay dahil napapasagot niya ang lalaki sa lahat ng kanyang tanong. Pagkatapos ay itinuro niya ang iba't ibang mga halimaw at tinanong kung bakit wala pang tumatanggap sa mga misyong iyon. Ipinaliwanag ng lalaki na dahil ito sa lakas at sa panganib ng mga halimaw kaya't mas mabuting ipaubayan na lamang ito sa mga kabalyero. Sa lahat ng misyon ay nakita ni Allen ang isa tungkol sa pangangaso ng isang puting dragon,
at kahit susubukan pa sana niyang magtanong at inutusan siya ng lalaki na umalis na agad, ngunit nakiusap ang ating bida na sagutin na ang huli niyang tanong. Ipinaliwanag ng lalaki na napakalakas ng puting dragon, ngunit may malalaking deposito ng mithril sa loob ng kabundukan ng puting dragon at maraming tao ang gustong magmina nito, kaya patuloy na tumataas ang gantimpala ng misyon sa paglipas ng mga dekada. Nang malaman ito ay tinansya ni Allen na ang mithril ay dapat nagkakahalaga ng higit sa 1,000 gintong barya, maya-maya ay dumating ang mga kasamahan sa grupo ng lalaki at upang hindi na siya abalahin pa, nagpaalam si Allen at lumabas ng guild habang sinasabing handa na siya para sa susunod niyang layunin. Isang umaga sa kanyang araw ng pahinga ay tumakbo siya patungo sa talangkahan ng lungsod, hinarang siya ng isang gwardya at hiningi ang kanyang pahintulot sa paglalakbay at ipinakita ito ni Allen at nagulat ang gwardya, nang mapansin na kabilang siya sa pamilyang Grand Bills ay agad itong humingi ng paumanhin. Hindi iyon binigyang pansin ni Allen at pag-akyat pa lamang sa burol ay tumakbo na siya papunta sa kagubatan, sa lahat ng kaalamang natutunan niya ay nagpasya siyang maghanap sa paligid, kaya't naman tumawag siya ng ilang Hawkins at inutusan silang maghanap ng mga halimaw. Pagkatapos nito ay tinawag niya si Tama upang subukan ang isang bagay, hindi nagtagal ay bumalik si Hawkins at sinabing may nakita itong halimaw at agad siyang sumunod ngunit matapos tumakbo ng ilang minuto ay nag-alala siya, napagtanto niyang nagkamali siya sa hindi pagtukoy ng distansya at inisip niyang aalalahanan iyon sa susunod. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatagpo siya ng isang grupo ng mga goblin at agad siyang nakaisip ng plano. Tumawag ng ilang tama at inaambas ang mga ito at pagkatapos nito ay inutusan niyang umatake gamit ang mga kuko, napatumba niya ang ilan ngunit hindi pa ito sapat kaya't tinawag niya si Papillon na gumamit ng pulbos na pampatulog. Nang mawalan ng malay ang mga goblin ay binato sila ni Allen ng mga bato hanggang sa tuluyang mapatay ang lahat, matapos iyon kinuha niya ang mga batong mahika mula sa mga halimaw at pagkatapos ay inutusan si Hawkins na maghanap pa ng iba. Nagpatuloy silang lumaban buong araw hanggang sa magdilim. Nang matapos ay binibilang niya ang lahat ng kanyang nakuha at umabot ito sa kabuoang 16,000 na karanasan, dahilan upang tumaas siya ng 2 antas at natutunan din niya na kayang patulugin ni Papillon ang mga goblin ng may 80% na posibilidad. Nalaman din niya na ang mga batong mahika na ranggong D ay hindi maaaring gamitin upang tumawag ng ranggong E, at gayon din pabaliktad at ngayong alam na niya ito ay nais pa niyang magpatuloy sa pagkuha ng karanasan. Ngunit hindi gumagalaw ang mga ibon dahil hindi sila aktibo sa gabi, balak sana niyang gamitin ang mga ito upang makabalik sa lungsod, kaya ngayon ay naligaw siya at kinabukasan ay bumili siya ng mga bola na bakal upang magkaroon ng mas malakas na sandata kaysa sa bato. Pagkatapos pang manghuli ay umabot siya sa antas 12. Ang kanyang estratehiya ay mag-ipon ng karanasan sa pamamagitan ng pagpatay sa mas madaling mga halimaw habang pinapabuti ang kanyang kagamitan. Pagkaraan nito ay umuwi siya at gayunpaman ay sinalubong siya ng mayordomo at dinala upang makausap ang baron. Pinuri ng baron ang kanyang pagganap bilang lingkod sa nakaraang 2 buwan at puro magagandang bagay lamang ang naririnig tungkol sa kanya. Ngunit nais nitong malaman kung ano ang ginagawa niya tuwing mga araw ng pahinga at totoong maaari niyang gawin ang nais niya, subalit nais lamang nitong malaman at naunawaan ni Allen ang pag-aalala kaya't sinabi niya ang totoo. Nangangaso siya ng mga halimaw dahil nasa kanyang dugo ang pagiging mangangaso, bagamat nasabi niya iyon nang hindi nag-iisip ay nakaramdam siya ng kakaibang saya at naunawaan ng baron na iyon ang kanyang likas na ugali. Subalit tinanong ni Sebas kung ano ang ginagawa niya sa mga sungay ng kuneho na hinuhuli. Inisip nila na mababa na ranggo lamang ang kanyang hinuhuli at baka ibinebenta niya ang kanyang lisensya, ngunit itinatapon lamang pala ni Allen ang mga ito at sinabi ni Sebas na bibilhin ng Hacienda Granville ang karne ng kuneho sa halagang 1 pilak na barya bawat pakete, mas mabuti ito para kay Allen at nagpasalamat siya. Sa ibang araw ay naisip ni Allen na manghuli ng 100 goblin, subalit biglang dumating ang mga Hawkins na tila balisa at tumakbo si Allen upang tingnan ang nangyayari at nakita niya ang grupo ng mga adventurer mula sa guild na nakikipaglaban sa mga goblin, at ang lalaking nakausap niya noon ay sugatan. Tinulungan niya sila gamit ang kanyang mga bola na bakal at ayaw ni Allen na makita ang kanyang mga pagtawag, kaya lumaban siya gamit ang kanyang kutsilyo na kahit nasa antas 12 pa lamang. Ang kanyang lakas at bilis ay lumampas na sa 300 kaya't kaya niyang talunin ang mga halimaw na ranggong D nang walang tulong. Nang mapatay ang huling goblin ay tumakbo ang babaeng albino upang tingnan ang kalagayan ni Raven,
malubha ang kanyang mga sugat at hiniling niya sa pari na pagalingin siya kaso tumanggi ito dahil wala na siyang sapat na MP, dahil hindi alam ang gagawin ay nagsimula siyang magmakaawa na sana ay magtiis pa siya. Sa sandaling iyon ay lumapit si Allen at nag-alok na gamutin ang kanyang sugat gamit ang isang halamang nagpapagaling. Tinanggap ito ng mga babae at kinuha ni Allen mula sa kanyang grimoryo ang isang dahon ng buhay na kayang magpanumbalik ng HP. Nanatili siyang kalmado habang inilalagay ang halamang iyon sa tiyan ni Raven, nagsimulang magliwanag ang dahon at sa sumunod na segundo ay tuluyang nagsara ang sugat na dahilan upang magising din si Raven. Nang mapansin ito ng mga babae ay tinanong nila kung maayos na siya at kinumpirma niya ito, bagay na ikinatuwa ng ating bida at napansin din niya ang sugat ni Rita kaya gumamit siya ng isa pang dahon. Nag-alinlangan ang mga babae kung tama bang gumamit siya ng ganoon kahalaga na bagay para sa kanila, ngunit pinapakalma sila ni Allen at sinabing huwag mag-alala at sa sandaling iyon, nakilala siya ni Raven bilang batang nakita niya sa guild at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Sinabi ng ating bida na huwag na itong alalahanin at paalis na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Raven at nakiusap na tanggapin ang gantimpala at hindi ito ang nais ni Allen, dahil kailangan niyang mag-ipon ng karanasan upang maabot ang kanyang layunin. Kaya hiniling lamang niya na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa kanya, nangako ang grupo na itatago ang kanyang lihim at sinabi rin na kung may kailangan siya ay huwag mag-atubiling magsabi, dahil dito ay hiniling ni Allen na mangolekta sila ng humigit kumulang 100 batong mahika na ranggong E para sa kanya. Bahagyang naguluhan si Raven ngunit pumayag siya at nangakong ihahanda ito sa susunod na linggo. Pagkatapos nito ay nagpaalam sila sa isa't isa at habang naglalakad ay napaisip si Allen sa kanyang ginawa at hindi tulad ng pagkakataong ginamit nila ang bulaklak sa kanyang ama na tumagal ng 1 buwan bago tuluyang gumaling, halos agad gumaling si Raven sa dahon ng buhay. Dahil dito ay naunawaan niya na ang bulaklak na ibinigay niya sa kanyang ama ay nagbabalik lamang ng tiyak na porsyento ng HP batay sa kabuoang halaga nito, samantalang ang dahon ng buhay ay nagbabalik ng nakapirming halaga ng HP. Habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ay sinuri niya ang karanasang kanyang nakuha, naalala rin niya ang nangyari kay Hawkins at agad niya itong tinawag at tinanong kung bakit hindi nito sinunod ang kanyang utos at dinala siya ng mas malayo kaysa sa itinakda. Tinanong niya kung ginawa ba ito dahil nag-alala ito para sa mga adventurer, tumatango si Hawkins bilang pagsang-ayon at napangiti si Allen sa anino nang makita niyang kaya nitong unahin ang sariling damdamin kaysa sa kanyang mga utos, at kinilala niya na talagang kahanga-hanga ang mga nilikhang nilalang ni Elmea. Nang mapansin niyang tila nalungkot si Hawkins, nilinaw ni Allen na hindi niya ito nais pasamain ang loob at nangakong mas magiging maingat siya sa kanyang mga sasabihin sa hinaharap. Sa gabi ay makikita ang ating bida na buhat si Cecil na palihim na sinusubukan na kumuha ng isang garapon ng marmalade. Tinanong siya ni Allen kung bakit at sinabi ni Cecil na nais niyang maghurno ng mga biskwit upang salubungin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Maihei. Hindi ito agad naunawaan ng bida pero sa isang sandali ng pagkabigla ay nawalan siya ng balanse at pareho silang bumagsak sa sahig na lumikha ng ingay. Narinig ito ng mga tao kaso nagkunwari silang umiiyak na parang pusa kaya hindi sila nabisto.